Hello mga bebs! At ako'y nawalan ng gas. Nawalan lang ng gas pero naglinis na dahil nairita talaga ako sa itsura. At yung supervisor ko buti na lang umalis. Ay nako, nakita ko kasi na ang daming alikabok yan na naman, alikabok na naman. Lagi na lang may alikabok kahit nasarado ang mga bintana. Bakante yung pinaglalagyan ng gas, kaya naman lilinisin na rin natin ang mga manti-mantika na nandyan. Maraming mga mancha-mancha na galing dun sa mantika. Nagtataka rin ako sa mantika, ang lakas makadikit. Hindi mo talaga sila maiiwasan. Kaya kailangan na lilinisin mo from time to time at gusto ko rin na malinis ang aking kusina dahil dyan tayo nagluluto ng ating mga pagkain. And a shout out dyan sa mga nanay na maaga pa katulad ko na nagkakarinyo brutal na rito sa sahig. Hindi pa humaharap sa salamin ay sahig na ang kaharap. At kahapon pa hanggang ngayon ang puro newsfeed ngayon at puro reels ay tungkol sa magulang at anak. Trending na trending ngayon ang mga magulang at ang mga anak. Meron talagang mga magulang na uobligahin ka, lalo na't hindi ka nagkukusa. Tayo namang mga magulang talaga, ang hangad natin sa ating mga anak ay magtagumpay at maging maayos ang buhay. Pero sa isang banda, may mga anak na talaga namang hindi na lumilingon. Iisa na lang ang direksyon ng kanyang paningin kundi sa sarili na niyang pamilya. Pero ako noon, nung ako'y nagkaasawa na at nagkaroon ng anak at nagkaroon ng trabaho ay hindi ko kinakalimutan ng nanay ko. Lagi siyang may paambon kung minsan may paulan. Depende sa kinikita ko at depende sa natatanggap kong biyaya. At never na zero ang nanay ko sa akin. Kaya lang sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, namatay siya noong 2014 sa edad na 84 mga bebs. Dahil ako'y wala na ring mga kapatid at wala na ring mga tiyahin, wala na ring tatay at wala nang nanay. Kaya naman hindi na masyadong naikalat ang aming lahi. At meron ding magulang na mahilig manghingi. Parang kabibigay mo lang ay gusto uli, bigyan mo ulit. At pag hindi mo na nabigyan ay madamot ka na. At wala ka ng utang na loob. Totoong sistema yan na nangyayari mga bebs. Agree ba kayo? Dahil may mga magulang na kahit binibigyan mo ay kulang at kulang pa rin. Ako mas gusto ko ang binibigay sa akin cash, ayoko ng mga material na bagay. Dahil ang gusto ko lagi lang akong may pondo para pag dumating ang mga tag-ulan at mga bagyo sa buhay mo ay meron at meron kang madudukot at mga ilangan man ng anak mo po pwede mo siyang matulungan. Kaya ang gusto ko ay cash. At meron din namang anak na puro pansarili lang din ang iniisip. Dahil ang isip niya ay hindi niya obligasyon ng kanyang magulang at obligasyon talaga nating na sila ay palakihin, pag-aralin at bigyan ng magandang buhay. Kaya yan ang life cycle ng buhay natin mga bebs. Dati kang anak, ngayon naging magulang ka na. Kung minsan nga, kahit napakarami mo pang anak na expect mo na ay tutulong sa'yo ay hindi ka tutulungan, pagpapasapasahan ka pa para kang basketball. Ang masakit pa nun, wala man lang rebound na pagtulong sa'yo. Kaya masakit talaga na kapag ang anak mo ay nagtagumpay, chipwera ka na sa plano nila, wala ka na sa plano. Pero tayong mga magulang ay laging kasama natin ang anak natin sa mga plano natin kahit tumatanda na tayo, di ba? Lalo na't kung may mga ari-arian kang maiiwan, laging iniisip natin na maiiwan ito kay ganito, maiiwan to kay ganyan. Kasama at kasama pa rin sa plano ang ating mga anak.
Pero minsan may mga anak na hindi mo masisisi na magalit sa kanilang magulang dahil kung minsan hindi na nga nila pinag-aaral ay pinagtatrabaho pa. Ang pagiging magulang at ang pagiging anak ay parang raffle ticket, mga bebs. Kasi hindi mo alam kung ano ang mabubunot mo, kung mabuti ba ang magulang mo o hindi. At ganun din naman sa anak, magiging mabuti ba o hindi. Pero pagdating naman sa anak, pwede mo pa siyang maturuan eh. Dahil ikaw ang huhubog sa kanya na para siya ay maging mabuting tao. Hindi ba? Pero kung minsan kahit mabuting tao mong napalaki ang anak mo, pero napabarkada na sa mga hindi magagandang mga kasamahan niya, kaibigan, naiimpluwensyahan, dyan na magbabago ang lahat. So ayan mga bebs, malinis na, maputing-maputi na siya ulit. Wala nang mga sapot-sapot, alikabok. At wala na rin siyang mantsa-mantsa ng mantika. Kanina ay nako, sangkatutak. So yun lang mga bebs, at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos. Good vibes. Mwah.